Yung pagharap ni Congressman Sandro Marcos sa ICI kanina. Yun ang sinasabi ko. Talagang inihanda na niya kanyang sarili. Hinamon niya ang ICI eh. Pinagbigyan naman siya. Gusto ko humarap dyan. May video nga tayo niyan eh. May video. Oo. Kitang-kita sa video? Kitang-kita sa video. Ipakita natin. Humarap. Nakaharap talaga, hindi nakatalikod. Yan. Harap na harap. Harap. Harap-harapan po sila. Ayan nakaharap eh. Di ba? Sumumpa pa eh. Pasumpa-sumpa ka pa, sumpa pa. Sinama si, Kaya si lang. Alexa? Hindi. Hindi ba si Alexa yung nasa harap? Hindi. Akala ko si Alexander. Alexander. Ferdinand Alexander. Ay, oo nga pala. Kaya lang, Jen. Ay, siyempre, yan? Gusto niya lantaran eh. Kasi sasagutin nga niyang matapang. Talaga namang walang itinatago si Congressman Sandro. Yun ang Sandro natin. Ay, kaya lang, humingi siya ng executive session, Jen. Ha? Hindi nga, walang biro. Executive, hanggang dyan lang yan. Kasi sabi ng abogado. Ano ba naman yan? Nagsalita yung abogado niya eh. Sabi niya, are you... lonesome tonight? Lonesome tonight. At I will refer that to my lawyer. Kasi tinatanong, payag ka ba na i-live stream natin? I refer that to my lawyer. Ang sabi ng lawyer, kumanta rin yung lawyer, di ba? Ganun? Oo. Alam mo kung ano sinabi? Ano kinanta ni attorney? Sabi ni attorney, it's late in the evening. Gusto na umuwi? Akala ko pa naman, nung wala pa, sabi ni Kong Sandro, matapang niya pinahayag, handa kong harapin niyang ICI. Nakaharap naman. Wag lang ila-live stream dahil meron daw siyang masabing... Naku, inanang ko po. Akala ko pa naman eh. Mas matapang yan dyan kaysa dun sa isang taga Davao. Bakit? Kasi sabi ng isang taga Davao na congressman din, wala kang kinatatakutan ICI. Wala yan. Ang problema, nung pinatawag na, hindi, ayoko pumunta dyan. kayo, gawa-gawa nyo lang yan eh. Ayan Siya ba? Ayan Ano ba naman yan? Kung pulong? Ano sabi? Natatakpan ako ng camera. Ito. The ICI appears without power nor jurisdiction over me. It is a continuing political propaganda and harassment against our family. Yun. Akala ko sabi mo, sir, willing kang humarap dyan. Pero ang sabi niya, meron namang mga dokumento, kunin nyo na lang. Kung gusto nyo imbestigahan yung mga project dito, puntahan nyo na lang sa Davao. Parang urong ang lakad mo, sir. Lakad. Pakinggan na lang natin muna yung kabila. Total, ito ay... At least humarap ito, humarap. Kaya lang... close, di ba? Close open. Pakinggan nga natin. Kayo lang sa itong Sandro muna tayo. Sige. Understand that anything and everything that... Sir, witness now is under oath and ready to testify, Your Honors. Witness may now put down their hand. Sir, the Commission notes that you have sworn to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceedings as evidenced by this Commission in the pursuit of its functions under Executive Order 94, which including as evidence in any court or legal proceeding. Do you consent to the recording? Yes. Yes, sir, I do consent to the recording. Do you also consent that we live stream this hearing or to the public in other forms of mass media? Yes, sir. You may now be seated. Thank you. With consultation with the other members, the Commission, we grant your request. So we will adjourn the session and go into executive session. Thank you, Your Honor. Yun lang. You say. Yun lang ang problema. Wala tayong magagawa. Na naman tayo. Nasipahayo na naman ako. Alam mo ba kung bakit inaabangan ng mga tao ang pagharap ni Kong Sandro? Ako man kasi marami siyang binanggit ang talagang sabi niya harap-harapan niya sasagutin eh. Ano pa bang dahilan? Nako, may bago. May bago Di ba siya? may binabanggit yung kay Saldico, di ba? Na marami siyang project, kung ano-ano, etc. etc. Yes, Tapos nagalit pa siya dun sa
nag-short ng 8 billion. Oh. Naka-advance na daw yung mga kontratista. Oo nga raw, pinababalik daw yung in advance. Nagalit, kaya daw siya pinatanggal. Oh. Wag muna nating isipin yun kasi may bagong lumabas na report, Jen. Report ito, hindi ito video kay Saldi. Hindi ito video, ito dokumento Parang naalala ko bigla, ba't palang tumahimik si Saldi ngayon, ha? Di ba sabi ng Malacanang nakikipag-usap na wag na muna ilabas yung video? Hindi nga ro, ayaw nang binablackmail ng Malacanang. Ayaw nga. Tumigil. Ibig sabihin, nagkasundo na yun talaga. Ganun ba ang conclusion nun? Hindi, sabi, halimbawa, binablackmail mo ako. Oo. O tumigil ka, ha? Oo. Hindi ako makipagkasundo sa'yo. Oo. Ilalabas ko yung video. Di ba? Ay, hindi din labas. Alam mo na, di ba? Ganun ba yun? Hindi, sa natural na Oo pagkaka. nga. Kasi kung hindi ka nakipag-usap sa akin, ilalabas ko yung marami ko ilalabas, di ba? Nako. Ngayon? Adi, ayos na. O di sige, bayan. Yun pala. Hindi, ito ang bago kasi, Jen, ha? Ano ang bago dyan? Kasi yung video si Saldi ko, pwede mong sabihin, nako, wala naman talagang, hindi naman pinanumpaan yan, di ba? Oo. Malay natin kung gawa-gawa talaga yan. Baka wala niyang probative value yan, Wala pa sa ngayon, panira lang yan, gawa-gawa man. Hindi, ayaw mong pumunta ng Pilipinas, Ang problema, Jen, may lumabas na mga dokumento na ito palang isang kontratista dyan sa Ilocos Norte. Kontratista sa Ilocos Norte? Hindi pala kontratista. Construction company. Aba, Isang kumpanya. Ilocos Norte yan, ha? Ilocos Norte. Oh. Na may mga kontrata doon. Milyon-milyon din. May mga proyekto doon sa probinsya. Eto nga, nakita ko nga yung isang dokumento dito dyan, galing DPWH, ha? Contract agreement, September 26, 2025. Bagong-bago, 26? 2025. Ito lang? September lang? Oo. Nga, Ibig sabihin, gagawin pa lang ito. Ito ay sa rehabilitation, repair of flood control structure. Diyan sa Ilocos Norte, worth 21 million. 590. Isa lang yan, isang project. Ibig sabihin, existing talaga yung kumpanya at meron talaga kontrata sa DPWH. Ayun naman pala, anong masama dyan? Ano nga masama doon, Lihitin mo naman pala, Ang may-ari daw nito, di umano, batay sa mga balita at report, ay, alam mo kung ilang taon gulang, edad? Wala mo, yung ganito kalala, Siguro, mga daang milyon ang may... Mga 50. Kasi construction company, sa gobyerno ka makikipag-transaksyon, mga daang milyon ang iyong mga... Dapat may personality ka dyan. Mga 45 to 50 years old dyan, established, stable na yan, siyempre. Nako po. Malaking negosyante na yan. Teka lang, titinan ko kung ilang taon na ito, ha? Vital ba yung edad? Doon ka nga magtataka. Pwede mo nga sabihin, ano nga kung ganyan ang edad yan? Ano pakialam natin, di ba? Hindi ba pwedeng mag-negosyo dahil ba sa ibang edad, hindi na legit ang negosyo? Alam mo ba kung gaano ang edad nitong may-ari ng construction firm na ito? Ilang taon na siya? 21 years old, Jen. Kadidebut lang, ano? Lalaki. Kadidebut? Kadidebut lang. Baka naman anak mayaman talaga, kampamilya talaga ng mga big time yan. Naku, dito ka pa magugulat. Ha? Wala pa. Wala pa ba? Wala pa. Dito ka nga magugulat. Kung sino ang... May-ari ng kumpanya na... Kung sino ang tatay. Ayun, sige. Sino ang tatay yan? Nung 21 years old na may-ari ng... Construction company. Multi-million contractor na ito. Sinong tatay mo? Sino yan? Si Yusek Jojo Cadiz. Yung nagdi-deliver daw ng ganon? Yung binabanggit ni Kong Saldi ko na... Yun yung lumabas sa mga... Nakikipag-usap daw kay direkta na sa Pangulo? Yun ang lumabas sa mga dokumento, Jen. Jojo Cadiz? Ito daw, JSJ Builders.
Na may- JSJ. Oo. Na ang may-ari, 21 anyos. Na anak nung Jojo Cadiz. Ay, kaya naman pala big time. Pero sabi nga nila, Oh. wala namang, hindi naman natin pwedeng tawaran na Naman, yung may kakayahan 21 naman. years old sa Oh. panahon ngayon. Kaya na talaga magpatakbo ng mga malaking kumpanya, Totoo, di ba? totoo. Oo. Nababahiran lang ng duda dun sa connects, Sa relasyon. sa relasyon. Di ba? Kasi halimbawa na totoo ha, Oo. na anak ni Jojo Cadiz, na Yusek, na Ng executive department, ng DOJ. Oo, tapos lagi ding kasama ng Pangulo at ang sabi pa ni Saldico ay yun ang kausap niya Oo. sa paglalagay ng mga insertion ng pondo. Nako. Oho. Tapos nasa Ilocos Norte ang mga proyekto, Oho. magkakaroon ka nga naman ng hinala, di ba? Ah. Pero may pag-amin ba si diyan? Si Yusek Jojo Cadiz? Wala pa siyang Wala kasi pa. mula nung pumasok sa DOJ, Sino naglabas ng mga balita na yan? Nako. Na dokumento na yan? maraming nag-aano na nito, Jen, ha? Baka naman Oo. lang yan gawa. Baka rage bait naman yan, Nelson. Tingnan natin. Ha, sa mga- Ginagalit lang ang taong bayan. Hindi para- kasi noong lobas nga yan, ako na mismo naghanap kung meron ngang dokumento. Oh. Nakita ko, meron ngang ganyang dokumento bago ito nga, September 26, 2025. Ano pangalan ng kumpanya? JSJ Builder. JSJ Builders. Nagagawa dapat nung ano yung project na gagawin niya? Yung mga flood control. Flood control sa Ilocos Norte. Sa Ilocos Norte. At magkano yung nakuha po niyang proyekto daw? Ito pa lang sa bago dyan. Kasi yung Oh. mga nakaraan, hindi ko pa nakikita. Yung September, Ito pa lang ay 21 million, isang project lang. 21 billion. Oo. Sa probinsya, malaki-laki na nga yan. oh. Ano lang ito, repair lang ito eh. Pero kung ikukumpara mo sa billion-billion, barya yan, pare ko. Hindi, isang project lang ito eh. Isa pa lang. Hindi kaya nga, medyo... Tsaka maliit na... Oh. Maliit lang yung project. Ah, At saka September, parang repair lang ata ng ano. Repair lang. Oho. Malay natin, di ba? Yun lang naman agam-agam, di ba? Na Oo. magkabilang panig na meron naman nagsasabi, wala kayong pakialam dyan. Oo nga naman, baka yung sabihin. Yung iyong tatay, tsaka yung anak, hindi naman magkaparehas yan. Kasi di ba? kung siyempre, siya, naging opisyal ng gobyerno, dinadivest niya. Oo. Usually nga naman yung dinadivest mo negosyo, bibigay mo sa asawa mo, sa anak mo. Oo. Di ba mga ganun? Marami din mga congressman na ganyan, mga Yun senador. nga, oo. Dinadivest yung Baka kanilang naman negosyo. binibigyan lang ng malisya ng iba, di ba? Yun na nga, oo. Oo. At nagkataon na nasa Ilocos Norte, Oo. na nandun din yung parang anak sa anak to. Di ba? Ang nagpangita, no? Oo. Ah, Wag natin bigyan ng malisya, di ba? Oo Sabi nga ni Kuya Benny Antiporda, give them the benefit of the doubt. ayun, Ha? tama din naman. Oo. Oho. Oo. Naku, pero ganun pa man, At saka wala pa namang paliwanag yung panig nila eh. Oho. Hintayin natin kung paano nila ipapaliwanag yan. Oho. Kasi- Pero legit yung mga dokumento na lumabas na yan, Nelson. Yun lang. Titingnan natin kung totoo. Legit na merong construction firm na ganon. At saka, At na may kontrata sa DPWH Oho. na meron sa Ilocos Norte, Oho. yun na lang pangalan Ayun. ng may-ari. At saka yung existing ba yung project, yung coordinates. Dapat matukoy natin yung coordinates kung talaga bang ginagawa nila yan. May O baka naman no? Oo. Baka ongoing construction bang ngayon dyan. o baka wala din, hindi makita. Ayun. Baka inaanod ng ba kasi flood control pala yung ano yan eh. Oo. Oh. Yun nga. Kasi yun pala ang katira nila, Nason. Oo. Kaya daw hindi makita yung mga flood control projects. Inaanod daw pala, kaya kahit hanapin mo sa coordinates, hindi makita. Inaanod nga po eh. Paano makikita? Dapat to, hindi... Tanggalin na natin yung control. Oh. Anong project ko? Flood. Flood project. Kasi paano din Oo. yung project na ginawa parang kontrolin yung flood, di ba? Hindi pa rin natatapos. Kasakalahatian pala, bumahan na eh. Inanod. Tinangay ng baha. Wala po. Kahit anyang coordinates sa makikita mo dyan, wala kayo talaga Wala makikita. talaga pwede nga. Magaling na palusot yan, ano? Oo nga, no? Binaha po. Habang ginagawa po, ano? Oo. Nasa kalagitnaan po kami. Hindi pa tuyo yung semento. Hindi pa po. Bumaha na po eh. Bumaha po, nalalaos eh. Alam nyo naman, may dumaan mga bagyo. Oh. Mas magaling ka palang abogado kaysa sa abogado.
Kaya kahit ano pong accurate ng coordinates ninyo, hindi nyo talaga makikita yan. Nako po. Talaga naman. Yun na nga. Pero teka lang, yung balikan natin yung usapin ng pondo na ano ha? Kasi doon sa binabanggit nga hong pondo na itong 2026 budget natin, ano ho? Saan ba yun? Ito to, sa number 3, Nelson. Ano ho? Kasi dapat talaga mawalan tayo ng agam-agam dito sa ating pambansang budget eh. Pero una, alam mo naman Nelson, kailangan talaga natin ng budget taon-taon. Yes, naman. No? Hindi pa pwedeng wala yan. Ito yung iskandalo na hindi mo pwede sabihin, may iskandalo sa bayan. Tigil yung budget na yan. Hindi pa pwede yan. Di ba kayo naugali ng mga opisyal ng bayan? Ano? Pag may iskandalo sa isang bagay, itigil yan. May iskandalo. Ito, may iskandalo sa budget. Sige nga, magpaano kalaga kayo, wala tayong budget sa taon. Di ba? Hindi po pwede. Ayon dito sa... siya na pala ito. Si Congressman Saldico ba naglabas nito? Na hindi raw po makatarungan na sisihin ang House of Representatives sa issue 2025 pa pala ito. Yan yung letter niya kay Pangulong Bongbong. Yes. Kung bakit nagkaroon ng mga insertions. Yan ba yung confidential letter daw niya? Yes. Na, di umano, ha? Kasi ngayon, hindi mo naman masasabing totoo yan eh. Dahil siya lang ang naglabas eh. Ang itinuturo daw niya, dahil kaya daw parang nagkaroon ng mga blanco, Nelson, di ba ang question ngayon, tinanong sino gumawa? Sino sumagot? Bakit may mga blanco? At nung pagdating sa Pangulo, may mga sagot na. Kasi doon sa BICAM, hindi daw pinag-usapan eh. Hindi naman yung amendments. Di ba? Ang dapat pala sasagot dyan, sa isang formal committee. Diba? Kasi ipopropose mo, itong sagot dyan, hindi naman daw nila pinag-usapan. So may mga blanco. Pero pagdating sa Pangulo, may sagot na. May sagot na. Ang isang tanong daw, sino ang sumagot doon sa mga blanco na yon? Kasi nung pinirmahan daw po ng Pangulo, wala namang blanco. Ayos na. Ayos na. Paliwanag po ni Ko, ito na, sa kanyang liham daw kay Pangulong Marcos, ang bakanteng puwang, yun ang mga blanco, sa Bicameral Conference Committee version ng 2025 GAB, ay bunga ng hindi sinasadya pala. Hindi naman pala sinasadya eh. Aksidente, pare ko, na pagkakaburan ng Senate Committee on Finance at hindi daw po ng House Committee on Appropriations. Yun ang kanyang sinabi. Ayon po sa dating namuno ng Appropriations Panel ng 19 Congress, ang Senado ang may tungkuling tapusin ang BICAM report sa budget. At noong unang bahagi daw po ng 2025, nagpahayag ng pag-aalaala si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab at ang kanyang mga kaalyado na si dating Pangulong Digong tungkol sa 2025 budget. Ayon daw po kay Ungab na naratipikahan ang BICAM report sa 2025 GAB kahit na mayroon itong mga blanco. Nagkaroon ng fill in the blanks, Nelson. Sino ang sumagot nung yung fill in the blanks na yon? Di ba? Baka Jen, di ba sabi niya, nabura. Baka bago ibigay sa Pangulo, ibinalik yung mga nawala. Ganon? Tinama lang. Parang gano'n siya pagkakabasa ko, pagkakaintindi ko, gano'n lang ang nangyari. Kasi wala siyang ilalagay doon, kundi kung ano yung dating nakasulat. Kasi doon sa may kinakailangan daw itama kaya Ngayon, dyan sa sulat, nakalagay? Iniwan na lamang anya niyang blanco yun, para po sa final conclusion. Pero sa part naman daw po ni Kimbo, ito yung babae, si ano nga ba yan? Stella Kimbo. Masya hong Finance Committee din ata ng Kamara. Na ang technical staff ng Senate Committee on Finance ang naghanda ng report, BICAM report sa General Appropriations Bill. Ayun. Nako, binigyang diin pa niya na makikita daw po mga adjustment sa Senate Committee report. Pinanindigan naman ni dating Senate President Francis Cordero na walang mga blanco. Walang blanco sa BICAM report na niratipikahan at nilagdaan.
Aba, yun mga. Sino ngayon nagsasabi ng totoo dito? Sa kabila ng mga isyong ito, sinabi pa po ni Congressman Saldico na may mga safeguards sa BICAM report na sumasang-ayon sa mga naunang pahayag ni Stella Kimbo, APRO. Siya pala naging chairman ng APRO, no, sa Kamara, na may provision sa GAB na nagsasabing kung meron mang inaccuracies sa pagitan daw po ng BICAM report at ng printed version ng panukala, ang huli dito ay sa doon niya ang mananaig. Ayon pala ang rules nila doon. Ano ha? At binabanggit pa po ni Congressman Saldico na sinunod daw po ng Kamara ang National Expenditure Program. So parang sinasabi niya dito na yung Senado nagkaroon ng nagkamali. Sino ngayon ang nagsabi? Wala kayang magsasalita na kami po. Kasi sabi na sa technical working group daw yung mga committee, ang sumagot daw ng mga blanco nun yung mga staff So, hindi naman talaga yung mga congressman Di ba? Kasi yung mga congressman at saka yung senador dyan, simbolo lang naman yan Sa totoo lang, di ba? Ang talaga marurunong at magagaling dyan, yung mga staff nila kasi matagal na nilang ginagawa yan, Son. Di ba? Yung committee ng APRO, sa Finance Committee, dapat siguro matanong din sila, ano ba nangyari doon sa ikwento nila siguro, no? Oo nga, no?